Bagong lahat, hiling namin ang palagi ang hiling. Ang bakas ng pagkapanatag, katinuan at pag-asa sa gitna ng mapaghamong panahon. Sa mabuting araw po sa ating lahat. Ako po si Aldo Vencilao, isang theater artist at online content creator at isang concerned artist. Isa sa mga gawain ko bilang artista ay ang magpapalit-palit ng kasuotan, mag-iba-iba ng itsura, at pumasok sa iba't ibang katauhan. Minsan nga kinakausap ko sarili ko, parang ganito. Wala naman kasing politikong Italiano gold. Makita ko, saka sabi rin po kasi malaman kung totoo ba yung mga iisang tao pero maraming papel na ginagampanan. Pero lagi, kahit nagbabago ng bihis, iniisip ko, tungkol kanino ba ang kwento? Sino ba ang dapat gawing bida? Sino ang sentro ng istorya? Ang mahalaga, mag-iba man ang bihis, laging may pagsisilbi at pananagutan. Yan ang esensya ng ating programa ngayong araw. Upang samahan tayo sa pagsalubong sa mga usapan ng bagong bihis at pagkukwento, panoorin at pakinggan natin ang mensahe ni Romulo Baquiran Jr., isang direktor ng likhaan sa UP Institute of Creative Writing. Magandang araw sa inyong lahat. Binabati ko ang mga naisama sa DX3 at DX4. Ang journal ng UP Likhaan para sa pagharap sa krisis ng COVID-19. Natatandaan ko na noong mga unang bahagi ng pandemya ay may isang commenter sa Facebook na napakahirap gawin ang mga publikasyong ganito dahil unang-una na raw ay isang pagsasamantala o pag-exploit sa karanasan ng mga Filipino na nasa gitna ng pandemya na ang kanilang mga hinaharap sa buhay ay hindi dapat maging paksa ng kasalukuyang pagsulat, malikhaing pagsulat. Pero napatunayan sa tagumpay ng nakaraang 4 na issue ng DX Machina na ang panulat o malikhaing pagsulat, lalo pa sa panahon ng pandemya, ay isang kailangang medium upang makapag-adapt dito sa mga hamon na hinaharap natin sa kaaway na sabi nga ay hindi nakikita. At binabati ko ang mga author nitong huling 2 pinakabagong issue sa DX3 at DX4. Ang 40 author na nag-ambag ng kanilang akda, ang nilalaman ng kanilang isip at damdamin sa pamamagitan ng mga kwento, sanaysay, tula, at personal na paglalahad ng kanilang karanasan sa sana'y matapos ng pandemya. At ngayon ay iniaalay sa publiko ang pinakabagong mga issue ng DX Machina. Meron pang pang-5 na susunod na ginagawa na rin ng masipag na editor na si Professor Vladimir Gonzalez. Muli, pagbati sa lahat ng tumahok sa proyektong ito ng likhaan. Maraming salamat. New normal ang isang kombinasyon ng mga salitang narinig natin noong 2020 pa lang sa simula ng pandemya ng COVID-19. Isa itong pagpapahayag at pangako na babalik sa kaayusan ang lahat. Ngunit sa nakaraang taon ng pagharap natin sa karamdaman, maraming issue at problema ang umusbong. Mga paalalang tila nagtatanong, anong normal ba ang dapat balikan? Ang programa ngayong araw ay tangkang timbangin ang pag-ako sa mga pangako ng pagbabalik sa normal at pagbabalik tanaw din sa mga tanong na bagong lahat, para kanino? Ito ang esensya ng bago ang normal, ang paglulunsad at muling pagpapakilala sa mga publikasyon at proyekto sa programang Literature for Social Development. Ito ay programa ng likhaan, UP Institute of Creative Writing. Balikan natin ang simulain ng UP ICW at salubungin ang hinaharap kasabay sa paglulunsad ng bagong logo at visual style ng likhaan. Kakibat ng binagong itsura, ang patuloy na pagtindig ng UP ICW sa panulat na tumatalakay, nagsusuri at nagsisilbi sa lipunang Pilipino.
Through the years, the Likhaan UP Institute of Creative Writing has become an effective hub in promoting Philippine literature with its various creative writing programs. And today, as they continue to write their story into a new chapter, let's look back at how they started. It was in the 1970s when information was strictly controlled. Writers were needed more than ever. So, on June 1, 1979, the UP Creative Writing Center was founded with a directive to support and stimulate writing from all parts of the Philippines. The UPCWC aided writers through workshops and lectures, growing alongside the literary world. And in 2002, they established themselves as the Likhaan, UP Institute of Creative Writing. For the first few years, Likhaan ramped up support for writers through its flagship programs, the UP National Writers Workshop, and the Likhaan Journal, its annual literary journal. Under the LSD are the annual writing workshops for blooming mid-career writers, the UP National Writers Workshop, and its counterpart for young writers, the Amelia La Peña Bonifacio Writers Workshop. Training and seminars for teachers through Saling Panitik and Gemino Abad Seminar Workshop have also opened. And in addition to these workshops and seminars, Interdisciplinary Book Forum, a joint project with the UP Press that highlights the UP ICW's interdisciplinary thrust, was added under this program. Moreover, reading materials, lectures, and literary news have become accessible through panitikan.ph, Likhaan's dedicated portal for Philippine literature. And now, 20 years later, literature has evolved with the political climate, trends of the internet, and in the face of a global pandemic. So has Likhaan. New narratives demand new ways of telling them. From the spirit of camaraderie shown in the tight-knit design of their logo, alongside the pen nib that unites writers in the endeavor of literature, to the color of the burning passion of writers and the bloody but worthwhile writing process. These elements are staying in the new identity of Likhaan.
Kasama sa mga bagong proyekto ng UP-ICW ang DX Machina, Philippine Literature in the Time of COVID-19. Ang nasabing journal project ay pagtatangkang tipunin ng mga akdang pumapaksa at naghihimay sa kaligiran ng COVID-19 pandemic. Habang nagsisiwalat ng mga sakit ng ating bayang tila matagal na namang nararamdaman. Sa kasalukuyan, nakapagpalabas na ng 4 na issue ng DX Journal at inaabangan naman ang mga magsusumite ng akda sa panlimang issue nito. Pakinggan natin ang mga mensahe nila Roland Tolentino at Vlad Gonzales, mga issue editor ng DX3 at 4. Susundan ito ng mga pagtatanghal mula sa ilang piling manunulat mula sa dalawang antolohiya. Writers write in the best of times, in the worst of times. Ang pagsusulat sa sandali ng pandemiko na ATM o at the moment, sa sandali ng delubyo, pinili ng writers na bumalik, lampas sa maikli at makakanaka o masigasig na posting ng kanilang saloobin sa social media bilang pangunahing platform ng pagtuklas ng gitnang uri sa mga kaganapan sa labas ng kanilang tahanan sa lockdown, sa mga maasahang formang pampanitikan at ibuhos ang kanilang saloobin. At eto na nga, sa ikatlong edisyon ng DX Machina, sa kanyang ikalawang taon, patuloy ang mayabong at malamang produksyong pampanitikan habang at dahil may pandemikong lockdown. Ang mga akda sa isyong ito, bagamat gawa ng mga individual na manunulat, sa kanya-kanyang mga tahanan ay may kolektibong hamig sa pagkakahalintulad at magkakaibang danas ng pandemikong lockdown. May sariling mga pitik at sa mga isyong ito, marami na ang nagpapatawa o comedy ang gamit para italaga ang mga mabibigat at nakakapanlumong nagaganap sa lockdown. May antas na gaan ang mga akdang gumagamit ng patawa at nakakapanghimok ng carnivalesque laughter ni Mikhail Bakhtin na una ay pinagtatawanan ang sarili na pinagtatawanan ang salarin ng nakatatawang-tawang kondisyong dulot ng mga may kapangyarihan. Ikalawa, sa pagtawa, binibigyan ng ahensya ang nakakabaliw na tumatawa na pagtawanan ang may kapangyarihan. At ikatlo, ang temporaryong pagbabaliktad sa relasyong panglipunan at pangkapangyarihan na ang tumatawang maralita at inaapi ay pinagtatawanan ang nagahari sa kanila. Ang hindi nakikita o invisible ay ginagawang nakikita, visible, sa malikhaing tugon ng akdang pampanitikan at sining. Ang panulat, pag-akda at pagbasa ay kung gayon ay rendering visible the invisible sa politika at lipunan na ang mga nilikhang hindi makatarungan at normal at normatibo sa mayoryang mamamayan na sa malawakang reiterasyon at ritualisasyon sa pang-araw-araw ay hindi na namamalayan ang makinasyon ng mga struktura ng kapangyarihan ay sinisiwalat sa panitikan at sining sa isang defamiliarisadong paraan para matunghayan ang mga strukturang naglalahad ng kondisyon ng ating pandudusta at pagkamangmang. Ito sa aking palagay ang kapangyarihan ng panitikang ATM sa pandemicong lockdown. Ang visibilizing power na buksan ang ilaw sa kadiliman para matunghayan ang mga figura, relasyon, teksto at kontekstong sumisiil at humikitil sa individual at kolektibong buhay o palawakin ang nakikita at tutunghayan na aninag para sa kahilingan ng transparency at accountabilidad sa dilim ng pandemicong lockdown. Ang pagtanglaw ay hindi lamang pagbubunyanyang sa mga hindi na kinakailangang magtago sa dilim, kundi pagsisiwalat din ng kuko ng liwanag. Ito ang politika ng pag-asa o politics of hope na inihahayag din sa panulat at malikhaing tugon sa pandemicong lockdown na dahil na nakakapagsulat pa, nakakapaglathala at nakakapagbasa pa ng kontraryong pag-aakda sa kasalukuyan, may timyas ng pag-asa tungo sa pagbabago sa hinaharap. Ang tagumpay ng necropolitika sa kasalukuyan ay hindi forever dahil sa panulat at malikhaing pagtugon, natitinag itong kapangyarihan na hindi ito homogeneous at absoluto. Natitinag din dahil katinag-tinag naman. Natitinag dahil sa aktwal na kayusan ay hindi naman mukhang natitinag, pero may dokumentong sining na tugon sa pagnanasa at hikain ng mga individual na manunulat na kolektibong nagtatagpo sa issue at magbubuong mambabasang publiko na nagsasabing kung hindi man o otherwise. Maraming salamat sa mga manunulat na nagpatuloy magsulat at magpalathala sa DX3, sa mga nagpasa,
Sa mga nag-ayos ng manuskrito at nagpondo ng kanyang online na paglalathala, patuloy tayong magsulat, lumika, magingay, magprotesta, maghanap ng karapat-dapat na alternatibo sa 2022. Patuloy tayong makibaka, huwag matapang. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po muli si Vlad Gonzales at ako po ngayon ay narito bilang issue editor ng DX Machina 4. Ang babasahin ko po ay ilang bahagi ng introduksyon sa antologiyang ito na ang pamagat ay mga katotohanang half-mint at kung kailan hindi na biro ang biro. Pagpapakilala sa DX Machina 4. Ito na po. Biro ang mga salita dahil sa paggamit nito sa paglipas ng panahon. Sa paglipas ng kanyang panahon, natutukoy natin ang mga bagaheng bitbit nito na maaaring sinasadya o aksidenteng mga pasanin, mga bigat na maaaring pakawalan at ipahinga. Maaaring isipin ang mga pagkakataong maeengkwento ang salitang Diyos at papasok sa imahinasyon ang larawan ng isang maputing lalaki, madalas mukhang nagmula sa Amerika o Europa, o kung paanong ginagamit sa mga talumpati at sanaysay ang haring araw, kahit wala namang ari ang haring tinutukoy. Maaring pagpatuloy itong biro sa kasalukuyang kinakabit ang salitang Diyos at ang mga milagrong kaakibat nito sa mga tatak na maaring hindi naman itrato bilang Diyos. Pulis, politiko, spokesperson, militar, pangulo. Sa pag-aaral tungkol sa mga biro ng salita, nagiging malay ang tagabasa o tagapakinig sa ilang hindi pagkakapantay-pantay. Nagiging malay siya sa mga ahensyang nagluluwal at nagmamaniobra ng mga kahulugan. Nagiging kritikal siya sa mga pagkukulang o pagkakamaling nararapat na punuan o iwasto. Basta may puwang sa dagdag na pagkukwento. Sa pagpapatuloy ng pakikipag-usap, natutukoy kung saan at paano nagiging biro ang biro at kung sino swerte sa nagsasalita, swerte sa nakikinig, swerte sa kaligirang nagbibigay ng iba't ibang angat o bagsak ng tagapagsalita at tagapakinig. Umaabot ang kwentuhan sa puntong ang mga biro ay naikakabit na sa mga katotohanan. Kaya marahil sa introduksyon ng issue bago ang antologiyang ito, yung DX3 po yun, may bagahing babala ang pagbanggit ng mga salitang habang isinusulat ito. Malingat lang kasi may iba nang magaganap. Mabilis magpalit ang ating kasalukuyan ng mga eksena at pagwiwikang nagtatanghal ng pagiging wala sa ayos. Ako po, sa puntong sinusulat ito, ay nakasagap na ng balita tungkol sa dating housemate ng isang reality TV show na naging beauty queen na nagkukwento tungkol sa kanyang weekly allowance na 1,000 pesos. Sa panahong kulang o walang natatanggap na benepisyo ang mga health worker at iba pang frontliner. Nagsusulat ako sa panahong bagaman kasindak-sindak ang pagtaas ng positibo mga kaso ay may pagtangki pa rin sa kagawaran ng kalusugan na tawagin ang pagtaas bilang surge. Kumakatha ako sa panahong habang hindi makasabay at tuluyang makabalik ang ating mga guro at mag-aaral sa mga ideal na kondisyon para makapagturo at makapag-aral. Binubuksan ng ating tagapamuno ng kagawaran ng edukasyon ang akademikong taon gamit ang mga salitang victory at success. May paghihiwalay sa pagpapahayag ng mga nasa posisyon ng kapangyarihan at pribilehyo mula sa kanilang espasyo ng ginhawa at kapanatagan patungo sa mas maraming bilang ng taong hindi ganito ang pag-unawa at pagwiwika sa mundo. Maraming wala sa ayos sa ating umaandar na kasulukuyan kahit may mga nagsasabing walang dapat ipag-alala. May biro sa pagitan ng mga hindi pagkakatulad ng paghahayag. Sa ika-4 na bersyon nitong DX Machina, nakikipagbuno at nakikipaglarong muli ang mga tampok na manunulat at akda sa mga ambag at limitasyon ng malikaing pagsulat sa panahon ng matinding krisis pangkalusugan at pampamunuan. Sa halos 2 taon ng iba't ibang tawag para sa lockdown, binabalansin nating lahat ang katiting na pasensyang lalong pinaliliit na mga hilaw na granular lockdown. Habang nagkakahawahan na tayo hindi lamang ng aktwal na virus, kundi sa ating naiipong hinagpis, dalamhati, sakit, desperasyon, pangungulila, lahat ng pwedeng itawag para sa kawalan ng pag-asa. Nasa kasalukuyan tayong lumala ang mga dati ng malubha at may pakiramdam na malayo pa ang lahat ng mga inaasam na bakas ng kapanatagan at ginhawa. Marami tayong idinadaan sa biro, pero ang bigat ng loob
Yan ay katotohanang lampas na sa harang ng pagiging joke o half-meant. Marahil, tangkang extension itong DX dahil muli tinatangkang ipagpatuloy ang usapan ng lampas sa tinatakda ng mga ulat at pabatid ng ating mga opisyal na tanggapan. Nangangahas dalhin ng mga akda ang pagwiwika sa mga direksyon kung hindi iniiwasan, maraming balakid naman para makarating sa nais paroonan. Pinabatak at nilalaro sa abot ng makakaya nitong mga manunulat ang kanilang gamit ng salita upang makapagbukas ng mga tanong at danas na maaaring mapasukan ng mas maraming bilang ng mambabasa. Tinutumbok ang mga istorya at paghahambing sa danas ng pandemya mula sa mga tindig na wala sa ayos patungo sa mga pananaw kaugnay sa pagbabalik sa wasto o pagbabalik sa ayos. Mahirap itakda ang pinal na anyo ng kawastuhan. Pero naniniwala ako ang dulo at ang pagtatapos sa wika bilang biro ay naroon sa puntong napapaalala ang ilang mga katotohanang lapat sa danas na nakararami at marapat na ulit-ulitin dahil sa iba't ibang tangka ng pagbubura. At ito po yung mga katotohanang ito. Maraming pagkamatay na maaaring naiwasan, may mga pagkukulang sa paggamot ng ating kondisyon mula sa ating pamahalaan. At kailangan singilin ang kinauukulan kaugnay sa mga matutukoy na pagkukulang. Nabubuhay tayo sa panahon at daigdig na manipis, napakanipis at nakakalito ang mga tabing at harang na naghahati at naghihiwalay sa biro, katotohanan, sa pagkabigo at sa paghahanap ng pag-asa. Ito ang tipo ng kaligiran magpapaalala sa mga pinapanood nating medical drama. Sa bahaging sinasabihan na tayo ng bidang manggagamot na umuwi na, magpahinga na, tawagan ng mga mahal, balikan ang mga mahalaga. Ngunit ang malaking joke nga, gusto man nating gawin ito sa ngayon, maaaring ang mga gustong hingahan ng dalamhati ang mismong may sakit o pumanaw na. Walang perang madukot sa bulsa para bilhin ang paboritong pagkain magpapakalma ng tiyan o puso o lipas na ang oras para maglakad o tumakbo para mapatahimik ang napakamaalingas-ngas na isip at damdamin. Nabubuhay tayo sa panahong kahit isipin natin nasa palabas lang tayo sa sine o telebisyon, hindi tayo sigurado kung tayo pa rin ang bida. Kaya nga, kung may pagkatutuman mula sa halos 2 taon ng pandemya, iyon ay ang pagpapatuloy kung hindi man pagtindi ng digmaan para sa pagtatala ng alaala at kahulugan. Maraming pondo para sa tall armies, para sa kailangang pagpapatotoo na sapat ang ayuda, bakuna, kapanatagan at kaayusan. Bagaman nabawasan ng pondo, nariyan pa rin po ang NTF-ELCAC na nagpapahiwatig na ang pagwiwika sa mga kalaban ng Estado bilang komunista ang pinakamahusay na lunas sa pagsugpo ng pandemya. Priorities ika nga. Urong-sulong ang pamahalaan sa pagtatatak sa quarantine level na dapat igawad sa bansa. Na parang ganoon lamang din kabilis ang pag-aangkop ng mga mamamayan sa kung anumang pangalan ng impyerno ang igagawad sa loob ng paparating na 1 o 2 linggong hindi naman natatapos-tapos. Malakas ang kalaban, may pagkatotoo ito. Kaya sa pagitan ng iba't ibang pagkalito, sa gitna ng mga duda sa halaga at ambag ng pagkatha at pag-alala sa mga panahong tulad nito, pinipili at pipiliin ng ilan sa atin ang magtatak at mag-alala sa ngalan ng pag-asa ng isang mas maayos na daigdig. Kailangan po natin talaga yan. Paghawak sa mga salita at paninindigang sa mahabang pakipagsapalaran ito, ang mga nawawala sa ayos ay maibabalik sa pagkawasto. At ito po yung pinakamahalaga. Sa pagsisimula ng paghilom, mag-uumpisa rin ang pag-alala sa mga marapat na singilin. Yun lamang po, maraming salamat. Pagbati sa lahat ng kasama sa antologiyang ito.
Hi, I'm Carl de Mesa, and I have a piece in De Ex Machina, Volume 3, 2021. I'll be reading my collection of photo essays titled The Plague Year, documenting 2020 in Makati, CBD, and the lockdowns during that time. These shots were taken in the early months of the community lockdown in Makati, when the new habits of distance against COVID-19 still needed to sink in. Counterintuitive but necessary. Almost 6 months in, my brain and body have yet to fully sink to the distance. First essay, the pain of sinking my brain and body to keep 6 feet away. Photo 1, Chaos Before We Shelter. The grocery on March 13, 2020, 2 days before the 30-day lockdown, with the hoarding madness in full swing. I had already gone to 2 other nearby groceries previous to this, but their lines were just way too long. I decided to stay and duke it out here. You could taste the panic in the air, barely restrained and replacing the bonhomie of routine usually found at queues during grocery runs. A Japanese couple talked in jittery, high-pitched tones, their anxiety and short fuses needing no translation. Household helpers kept calling their señoras for clarification on choice of brands. A family of 4 had brought their baby along in a stroller. They had run out of carts hours previous, said the manager, but luckily I had brought 2 huge tote bags with me, intending to buy 2 weeks' worth of supplies. I stuffed my choices in my totes, fell in line for almost 2 hours, fished out the items when I reached the cashier, and stuffed them back into my totes. The walk back home was literally a heavy one. Photo number 2. Don't step across this line. By early May 2020, folk had gotten the message that social distancing was the best way to personally protect yourself and not transmit the virus to your family. Businesses like this fast food chain along a major street in the Makati CBD had painted boxes or lines as markers of safety for the long queues that commonly snaked out to the curb. As of August, this Korean fast food chain at this location has closed down. Photo number 3. Early for groceries. Here's a mix of locals and trapped tourists queue outside a grocery store along Makati Avenue. The foreigners who were unable to get out before the lockdown are often afraid to venture too far from their hotels and billets, or go to the wet market with the locals. And while they're frustrated to realize that they should have gotten to the line earlier because only a maximum of 10 or 15 people are let in by the batches, they often have no choice unless they pluck up the courage to walk far enough to another grocery. Often, it's the elderly who would get turned away because they wore no masks. Magandang araw sa lahat. Ako si Gabriel Marie Oblivias. Ang aking maikling kwentong serbis ay isang eksplorasyon at obserbasyon sa laganap na sexual practice sa panahon ngayon ng social media. Ang pagbebenta ng adult content gamit ang mga alter account. Morally gray area ang universo ng mga alter accounts. Hindi ito black and white na pagbebenta lang ng laman online. Dahil hindi naman lahat ay ito ang pakay, hindi lahat ay mga sexual worker. Marami sa mga alter ay naghahanap ng mas malayang paraan para mai-express ang kanilang mga inatatagong sarili, sexual urges, desires at fantasies, o maaari ding paghahanap ng sexual validation nang hindi kinakailangan mausgahan ang kanilang totoong pagkakakilanlan. Pakatunayan ay naging safe space na nga ito para sa kanila. Bagamat talamak na ang mga alter accounts bago pa man nagkapandemya, ay mas naging laganap ito dahil sa pagnanais nila o maging natin na makalaya o makaraos man lang. Lalo pat na-restrict din ang sexual practices dahil sa ating pagkakakulong sa mga tahanan sa loob ng halos 2 taon dulot ng mga lockdown. Hindi maitatanggi ang pangangailangan magbenta ng ilan sa mga alter ng kanilang mga adult content dala ng matinding pangangailangan kumita ng pera. Maitawid lang ang kanilang mga sarili at pamilya sa pang-araw-araw lalo na noong walang kasigurudahan ang lagay ng mga bagay at buhay nitong panahon ng pandemya. Pero pagkatapos mai-off ang camera o ma-send ang content sa likod ng pantasya at paglaya,
ay nananatili pa rin ang isang masalimuot na realidad na hindi matatakasan. At ang realidad na ito ang nais ko sanang ipakita sa aking kwento. Maraming salamat muli sa likhaan at sa DX Machina para sa pagkakataong mabigyan ng espasyo ang aking kwento. At salamat din sa pagkakataon na ito para aking maibahagi ang isang CP mula sa aking maikling kwentong service. Muling nagring ang kanyang cellphone. Isang fund transfer notification sa kanyang GCash na 500 piso na padala. Galing sa isang Michael T. May kasama itong mensahe na, para sa new video, handle ko ay Philippines Addict. Ang kaninang dismayadong muka sa wakas ay napalitan ng ngisi. Bumangon si Kay sa pagkakahiga at nagtungo sa harap ng kanyang plastic na aparador. Binuksan ito at kinuha sa pinakailalim na drawer ang obvious na itinagong plastic bag na nakasuksok sa sulok at tinambakan ng mga damit. Inilabas niya ang bagong bra at panty na sumisigaw sa tingkad ang kahel na kulay. Isinuot ito ni Kay at tiningnan ng kanyang katawan sa salamin. May hubog pa rin naman at sexy sa kanyang pamantayan, pero nagdagdagan ng kaunting timbang at taba, lalo na sa may tagiliran. Pumustura si Kay na parang modelo. Itinaas muna ang nakaluwi na buhok. Sunod ay inihawak ang kanyang kamay sa baywang at humingang malalim para maipit ang kanyang nakusling tiyan. Pinakinggan niya muna ang paligid ng maigi. Tinantsa ang lagay ng ina sa labas ng silid. Rinig pa rin niya ang mahinang huni ni Aling Mirna at ang paminsan-minsang pakikipag-usap nito sa poon ni Santa Marta. Ayos, pwede pa siyang mag-video. Dagling isinet ni Kay ang kanyang cellphone sa tokador. Itinungkod ito sa libro na nagsilbing tripod. Iniayos ang framing, pinindot ang record button at saka muling bumalik sa kama. Magsisimula na sana siya nang bigla siyang napatingin sa nakasabit na krus sa dingding. Tumayo si Kay at saka tinakpan ng bimpo ang krus. Natawa na lang si Kay sa kanyang ginawa. Bakit pa kinakailangan takpan? Kung nakikita at napapanood din naman siya ni Kristo mula sa langit. Omniscient nga pala ang Diyos. Patawad Lord, kailangan lang mabuhay. Itinuloy ni Kay ang antalang trabaho. Dahan-dahan niyang pinapadaplis ang kanyang mga palad sa kanyang madulas at malaporsenanang balat. Mapang-akit ang bawat kilos, tila nilalandi ang kamera sa kanyang harapan. Matapos ang paghima sa sarili ay kanyang tinanggal sa pagkakalak ang kahel na bra. Sinapo ang kanyang suso at saka pinisil ang mga ito. Bumulong na mapanoksong, "Hey Daddy, you want me?" Sunod ay ipinasok niya ang kanyang hintuturo at hinlalato sa bibig at saka ito sinipsip. Umarting sarap na sarap sa pagsupsop. Sinamahan niya ito na mapang-akit na ungol. Nang tuluyan ng mabasa sa laway ang mga daliri, kanya itong pinagapang mula dibdib, puson, hanggang sa pinasok nito ang loob ng natitira niyang saplot na kulay kahel na panty. Patungo sa hiyas na kanyang marahang minasahe. Basang-basa na ako. Matigas ka na ba? Kasabay ng kanyang pagsasariling sikap sa pagpaparaos ay ang pagpasok sa kanyang silid ng samyo at halimuyak ng iba't ibang bulaklak mula sa karo ni Santa Marta, na tapat pa rin na pinaglilingkuran ng kanyang ina sa sala. Ipinikit ni Kay ang kanyang mga mata. Matindi ang konsentrasyon sa pagdudukit habang ini-imagine ang mukha ni Suga at Jungkook, ang mga paborito niyang opa ng BTS. Pabilis ng pabilis ang pagpasok labas ng kanyang daliri sa pagmasay sa tinggil. Matimpi at pabulong na iniuungol ang pangalan ng mga crush na K-pop idol. Hanggang sa dumaloy sa kanyang buong katawan ang pinaghalong kuryente at kilig. Hanggang sa nilamon siya ng hindi maipaliwanag na kaginhawaan at sarap. Muli, maraming salamat po at mag-iingat tayong lahat. Ang akdang nalalantarin ang mga luntiang dahon na may salin sa wikang Maguindanawon na Gangalanas Bones sa mga gadong alon ay naisulat ko sa panahon ng pandemya at bilang tugon sa pangangailangan ng pampanitikan na tingnan ang kalagayan ng lipunan maging ng komunidad na aking kinabibilangan na apektado nitong COVID-19 pandemya na nakapagpabago sa kabuuang sistema ng ating pamumuhay. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng pag-uugnay ng kalagayang lipunan at kung paano natin tinitingnan, tinatanggap at nakikipagbuno sa epekto ng pandemya ay mainam na isalaysay ang mga ito sa pinakadakilang pagsasalaysay gamit ang panitikan. Natatakasan natin ng panandalian ang realidad habang hindi tayo lumalayo sa tunay na kalagayan nito.
Ang aking akda ay nakapokus sa kwento ng pag-iibigan na Lolo Paco na isang retiradong sundalo at Babo Salma na kapwa nagtagpo sa Sharif Agwak sa bayan ng Maguindanao. Ang kanilang kabataan ay umiikot sa kwento ng kanilang pag-iibigan na taliwas sa tradisyonal o tipikal na kwento ng nakararami. Ito ay pakikipagtunggali sa kanilang mga sarili, damdamin, maging ng kanilang kultura at relihiyong kinabibilangan. Dahil sa kultural na hadlang na ito ay kinakailangang maghiwalay ng dalawa. Sa panahon ng pandemya ay muling nabigyang buhay at nabigyan ng pagkakataon na marinig at maibahagi ang kwento ng dalawa na kababakasan ng mga panlipunang suliranin liban pa sa epekto ng pandemya. At bilang isang nagsusulat ng maikling kwento, narito naman ang aking mensahe sa COVID-19. Humigit 3 taon na rin simula nang pumasok ang COVID-19 pandemya sa ating bansa na naging sanhi ng pagbabago ng lipunang ginagalawan natin. Mula sa tradisyonal at personal na pakikipag-ugnayan natin sa bawat isa, ay nakakulong tayo sa tinatawag na online communication. Iba't ibang protocols at mga pamantayan na kumukontrol sa ating kilos. Ito yung tinatawag natin na new normal, na sa kalaunan ay naging sanay na rin tayo sa mga pagbabagong ito. Sa kabila nito ay mapalad pa rin tayo dahil sinisikap at unti-unti tayong bumabangon, yumayakap at nagpapatuloy sa mga hamon hatid ng pandemya. Unti-unti na natin natatamasa ang kapanatagan, subalit hindi ito nangangahulugan na maging kampante tayo dahil ang pandemya ay walang pinipiling oras at pagkakataon. Kinakailangan pa rin nating manatiling responsable, maingat at ligtas sa lahat ng pagkakataon nang patuloy natin maisagawa at makamit ang ating mga mithiin sa buhay. At narito naman at nais kong ibahagi sa inyo ang piling mga excerpt o di naman kaya'y mga sipi mula sa aking akda na nalalanta rin ang mga luntiang dahon. Nahinto ako, pinagmasdan ko si Babo Alma. Gaya ng dati ay nakaupo lamang siya na hawak-hawak ang larawan sa kanyang balkonahe. Ngunit masaya ang imahe ni Babo Alma. Minsan siyang napapaawit ng mahina na may masayang himig ng pag-ibig habang nakangiti ang kanyang mga labi at nakapikit ang kanyang mga mata. Ang mga ngiti ni Babo Alma sa mga oras na iyon ay katulad ng kanyang mga ngiti sa larawan. Ngiti ng pagmamahal, pag-ibig at pag-asa. Bakasyon kaya naisipan kong umuwi. Sa pagkakataong ito ay bitbit ko na ang karamihan sa mga gamit ko na mahahalaga. Walang kasiguraduhan kung kailan babalik dahil sa pandemya. Bago pa man ako lumabas ng bahay ay pinagmasdan ko ang balkonahe na tambayan ni Babo Alma. Tanging upuan na lamang at lumang mesa kung saan nakapatong ang lumang larawan nila ni Lolo Paco ang nandoroon. Malaya na ring tinatangay ng ihip ng hangin ang mga nalanta at natuyong dahon ng mga halaman. Wala na ang makapal at mayabong na halaman sa pader ng bahay. Maraming salamat.
Magandang buhay! Mula po rito sa Banga, South Cotabato, andito po ako sa aking baluarte sa Southern Mindanao. Ako po pala si Adrian Medina Pregonier at ikinagagal akong maging kabahagi nitong DX Machina 4 ng UP Likhaan. Ang aking nagkaroon ng espasyo ang aking tula na pinamagatang Huwad. At sa koleksyong Huwad ay mayroong tula ang limos, pagtatapat, at ang hindi maintindihang bugtong sa COVID-19 Fund corruption. Ang koleksyon na ito ay tumatalakay sa pang-aabuso ng mga politiko, ng mga alagad ng batas sa ating mga kapatid na naghihirap at tumatalakay ito dahil ginawang negosyo ng mga naghaharing uri at ng mga elitista nating nagtatrabaho sa pamahalaan itong pandemya habang natitiis nilang tingnan ang ating mga kaibigan, mga kapatid, mga kapwa-lumad na nagdudusa sa gitna ng pandemya na ang pag-asa lamang ay maaaring tulong o ayuda mula sa ating pamahalaan. Ang babasahin ko ngayong para sa inyo ay ang aking tulang Hindi Maintindihang Bugtong sa COVID-19 Fund Corruption. Babasahin ko muna ang Filipino at babasahin ko sa inyo ang salin ko sa Hiligaynon. Hindi Maintindihang Bugtong sa COVID-19 Fund Corruption. De minimis non curat lex. Humigop ng kahungkagan at kamandag ang asong ulol sa basurang may bulto-bultong face mask at test kit na hindi nagamit. Kinulimbat nito ang natagpuang buto at dumaba lamang sa pagsisisi. Gumapang sa daan ang nahigop niyang kamandag sa mga batang palaboy na punit ang kamiseta. Walang panangga, basat-basag, walang pag-aklas sa naidadarang na init. Nabihisan agad ng halik sa pagtataksil sa ipinaglalabang espasyong dumuduro sa balat ng kamusmusan. Agad silang iningat-ngat ng hayok na huwad na alulong ng daigdig mula sa itaas hanggang iba pang mga panig. Bumulong ang alulong sa humihiging na buntong hininga ng hangin. Libingan o libingan? Hindi maintindihang bugtong sa COVID-19 Fund corruption. Ito naman ang aking salin sa Hiligaynon, ang hindi mahangpan nga paktakon sa COVID-19 Fund corruption. De minimis non curat lex. Nagsuyop sang kakuyaphaw kag kadinalitan ang idubuang sa basurahan nga may binulto nga walay gamit nga face mask kag test kit. Ginati sini sang nakit-an niya ang tulan kag nanambok lamang sa paghinulsol. Nagpuyod sa dalanon ang hinigop niya nga pagkadalitan sa mga bata nga makilimos. Gision ang bayo, wala face mask, basa kag buong. Wala katigdas ang kasingkal nga dulot. Naagusan gilayon sang paghalok sa ahang sang ginapakigbato nga ligwa nga nagayaguta sa panit sang pagkabata. Dayon ginangkab sila sang dahak nga salimpapaw. Sang nawong sang kalibutan gikan ibabaw kag sa iban pa nga mga bahin. Naghutik ang ugong sang nagaagumod nga pagginhawa sang hangin. Lulubngan? Ukon lulubngan. Maraming salamat. Yun po ang hindi maintindihang bugtong sa COVID-19 Fund corruption. Lumaban lamang po tayo habang tayo po ay nasa gitna ng pandemya at ating ipaglaban ang ating estado ngayon at huwag magpasupil, huwag magpalipol sa mga nananamantala na nakaupo sa katungkulan. Maraming salamat. Sugakod. Padayon. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Beverly C. mula po sa Bacoor, Cavite. At ako po ay isang manunulat at government employee. Naglilingkod ako sa Intertextual Division, Cultural Content Department ng Cultural Center of the Philippines. Maraming salamat sa UP Institute of Creative Writing sa paglalabas ng mga librong DX Machina 3 at 4. At nagpapasalamat din ako sa editorial team
headed by Sir Roland Tolentino and Vladimir Gonzalez, para sa pagkakataon na maging bahagi ng mga librong ito ang aking akda na COVID Dagli. Nagpapasalamat din ako kay Cyril Noronha na siyang managing editor at siyang nag-asikaso upang ako ay makasama sa launch natin, no? Dahil siya ay lagi nagpa-follow up sa akin. Thank you. Thank you, Vlad and Cyril. At bibigyan ko kayo ng kaunting kwento tungkol sa aking mga akda na nalathala sa DX Machina 4 at nasa page 140. So ito ay 50 COVID Dagli at nagsimula ito noong summer ng 2020 bilang mga entries sa contest ng Rappler at saka ng Foundation Awit headed by Dr. Vim Nadera Jr. and Dr. Elay Nadera. So si Sir Vim ay nag-imbento ng bagong uri ng dagli. Ito ay pinamagatang COVID Dagli. Tungkol siya sa COVID crisis at binubuo lamang ng 19 na salita. Sumali ako rito at nagbigay ako ng 39 na entries, no, sa Facebook, ang platform ng contest. So madali sumali kaya ako ay sumali nga. So ang babasahin ko sa inyo ay ang unang-unang COVID Dagli na aking sinulat at siya ring unang entry sa contest na yon. Akinse na, makakasahod ka ba? Tanong ng matanda sa isang sales lady. Di ko alam ma, baka sa katapusan pa. Yan. Itong akda na ito ay isinulat ko dahil noong pumutok ang COVID crisis, ang isa sa mga unang pinasara ay ang mall. At bilang isang sales lady noon, alam na alam ko na no work, no pay. Kaya naisip ko na sila talaga yung mga babaeng mawawalan agad ng income, no? At pinakita dito sa persona na to yung kanyang lungkot at saka yung panic, 'di ba, na siya ay mawawalan ng income at kausap niya yung kanyang nanay na matanda. Okay, ayun po. At pagkatapos ko isulat yung 39 na entries, naisip ko na ano kaya kung ito ay lapatan ng likhang sining o visual art, no? At nakipag-ugnayan ako sa aking kaibigan na librarian ng iAcademy, isang progresibong paaralan sa Makati. Siya si Ana Melchor Espina at nakipagtulungan siya sa akin upang malikha ang mga artwork para sa COVID Dagli na aking isinulat. Ako ay inirefer niya kay Ginoong Ralph Anthony Kakal na siyang naging art director ng COVID Dagli artworks. Ang mga artwork ay nilikha ng mga senior high school students ng iAcademy. Ito pong nasa likod ko ngayon, ang background ng ating recording ay nilikha para sa aking unang COVID Dagli. No, nilikha ito ni Binibining Sabrina Gabriel Bailon. Ayan. Okay. Ang susunod ko namang babasahin ay ang huli kong isinulat na COVID Dagli na siyang nasa page 150 ng DX Machina 4. Ayan. Pagkatapos ko kasing mabasa yung lahat ng COVID Dagli na isinulat ko, no, yung 39 entries, dinagdagan ko pa siya ng 11 at ang total ay 50. Naisip ko na napaka-negatibo nung lahat ng entries. Ibig sabihin, talagang yung impact kasi sa atin ng COVID crisis noon, yung nasa headline, halos lahat negatibo. Kaya naisip ko na bilang pagsasara noong
koleksyon ng COVID Agli, gawin ko itong mas positibo. No? Kaya ito po yung aking sinulat. Napapagalman ang katawan at kaluluwa. Bawat umaga pa rin ang pagtingala nitong mga anak ng hinirang na lupa. Ayan. So, I decided to end the collection with a prayer, no? With hope. Ayan. At ito naman ang artwork na katambal ng binasa kong COVID Agli. Ayan. Ang artwork na ito ay nilikha ni Chef Cedric Celicius, isang senior high student ng iAcademy. Dito po yung nagtatapos ang aking presentation. So maraming salamat muli UPICW at sa mga young artist natin. Magandang araw po. Hi, I'm Vincent. I'm currently based in Iloilo City, where I was born and raised. And I'll be reading an excerpt from my poem titled A Partial List of the Vaccinated. I wrote this poem back in June 2021. At the time, the COVID-19 vaccination rollout in my city was quite a mess. Supplies were limited, people were desperate to be immunized, and so what happened was those with the power and the privilege to access those vaccination tickets, regardless of whether they were a frontliner or not, whether they were someone with comorbidities or not, someone who was an elderly person or not, they were the ones who got immunized first. I'm happy to report that the vaccination campaign in the city has been so much better since. In fact, I dare say it's one of, if not the best in the country as far as major cities are concerned. So this poem is my way of historicizing my pandemic experience from a place I will always call home. My pandemic message is simple. Let Lenny lead. Why? Because among all the candidates, she has been the only one who has consistently delivered pandemic responses that are sustainable and on a national scale. And it also doesn't hurt that she is not an enabler of fascist murderers. Simple. Anyway, here's the poem. A partial list of the vaccinated. The first vaccines went straight to a hospital run by nuns, its facade fashioned like a church front, chalk white triangle topped by a cross blushing 3 dots of red at sundown, one minuscule bulb for each arm. I was born in this hospital 3 decades ago. At the turn of the millennium, my grandmother died in one of its rooms. Her rotten kidneys overrun by diabetes, her body bloated with all the water it couldn't flush out. In 2018, my mother lay anesthetized on an operating table while her surgeon removed a lump of muscle from the walls of her womb. The day the vaccines arrived, the nuns made a list of the doctors and nurses who kept the hospital running, a precious vial to a name. But the next morning, an elderly man came, the richest man in the city, who had poured money to build 2 new wings for the hospital, donated MRI machines, and refurbished entire wards, walked in with his posse of wealthy friends like they'd entered a party.
"We want to be vaccinated now," he said. And the nuns, in the grand tradition of so many churches yoked to the wealthy, gladly obliged, crossed out the names of some doctors and nurses on the list for that day. What's one more day of waiting, anyway? My best friend is married to the elderly man's son. This man, her father-in-law. She calls him a philanthropist. He has touched the lives of so many people. Thank you. Pagbati at pasasalamat sa mga editor at manunulat ng ating DX Machina Journal. Pasasalamat din sa mga manunulat na nagbahagi ng kanilang mga pyesa kina Carl R. De Mesa, Gabriel Marie Obleñas at Mubarak M. Tahir ng DX3 at kina Adrian Pete Medina Pregonir, Beverly Wico C. at Vincent Gregory Yu para sa DX4. I-download at basahin natin ang mga akdang ito mula sa website ng panitikan.ph, ang literary hub na proyekto rin ng UP Likhaan. Nagtatapos na ang unang bahagi ng ating muling paglulunsad na itutuloy naman natin sa susunod na buwan. Magsasama-sama tayong muli upang itampok ng iba pang mga publikasyon ng UP-ICW, gayon din ang mga kolaborasyong nagbibigay tulong pinansyal sa mga mag-aaral ng Universidad ng Pilipinas. Abangan natin ang muli nating pagtatagpo. Sa ngayon, maraming salamat sa pagsalubong. Ako po si Aldo Vencilao, nag-iiwan ng paalalang bago ang bagong normal. Ating timbangin kung ano ang mga nananatiling wala sa ayos, kung ano ang mga karamdamang hindi naman nawala. Lahat ay patungo sa pagbuo at paglikha ng mundong mas makatao, makatwiran at wasto. Sa bahagyang pagbabago ng bihis ng likhaan, itinatanghal nito ang mga pagpapatuloy sa bisyon ng panulat at kaisipang patungo sa isang mas mabuting daigdig. Magbago man ang hubog, nananatili ang pagsulong sa mapagpalayang bukas.